Welcome back mga soy! Ano nga ba ang mga requirements at proseso sa contract verification sa Philippine Embassy Abu Dhabi, UAE? Una sa lahat, siguraduhin lang po na meron kayong appointment. Pumunta sa kanilang website o i-search ang Polo Abu Dhabi at hanapin ang contract verification. Tapos, meron doon schedule an appointment. Click nyo lang po yon. Isang buwan bago kayo magpunta or mas maaga pa, i-check nyo na para siguradong merong slot sa gusto nyong schedule at i-book online ang schedule na gusto nyo. Ang attire ay dapat smart casual. Bawal ang ripped jeans, sleeveless, shorts, micro mini skirts, and slippers po. Bawal yung mga yan. Bago kayo magpunta ng embassy, siguraduhin nyo po na dala nyo lahat ng requirements. 2 passport copy kasama ang original, 2 visa copy, 2 copy ng contract mula sa MOHRE, 2 copy ng Emirates ID kasama ang original, salary certificate para sa mga salary na below 1,500. Kung mataas naman sa 1,500 dirhams ang sahod nyo, hindi nyo na kailangan ng salary certificate. Pagpunta ng embassy, sa entrance pa lang ay check na ng security guard ang mga requirements na inyong dala at ang appointment confirmation. Ang confirmation ay ayos lang kahit nasa cellphone lang. I-check ng security kung kumpleto ang dala nyong requirements at kung hindi kumpleto ay hindi kayo makakapasok. At kung kumpleto naman, magpo-proceed ka na sa receiving counter para evaluate ang inyong document. Kapag okay lahat ang dala mong documents, ay babayaran mo na ang verification fee na 40 dirhams, cash only. Hindi po sila tumatanggap ng card. Ayan. At mag-aantay ka na natawagin ang pangalan mo para ibigay sa iyo ang meron ng stamp na verified contract. At habang nag-aantay ka, pwede ka nang mag-proceed para sa pag-renew ng OWA. At ang requirements ay 1 passport copy at 1 visa copy at syempre ang 92 dirhams na bayad. So bali kung magre-renew ka ng OWA kasama ang contract verification, bali ang kailangan mong passport copy ay 3 piraso. Tapos visa copy ay 3 piraso rin. Ayan, para at least ready na. Hindi na kayo maghahanap pa ng pagpo-photocopyhin sa embassy. Yun lang po ang proseso at mga requirements na kailangan po. At kung may mga pagbabago, paki-comment na lang sa baba para ma-update din po ang iba. Salamat!